Guys, andito na naman tayo sila Kwatsirong Bisaya at magkokomento tayo sa mga nangyari sa lipunan, lalong-lalo na sa politika. So ito na nga, mainit-init pa guys. Kahapon kasi nag-file ng plunder cases ang mga tinatawag natin civil society leaders kuno. Sino-sino ba itong mga tao na ito? Itong leader kuno ng civil society group. Ito yung grupo ng mga makakaliwang grupo. Ito yung mga leaders ng NPA, leaders ng mga human rights, at isang hinayupak, napaka-ipokritong pari ng simbahang Katoliko. Ginagamit pa yung simbahan sa kanyang sariling interes bilang isang critics ng mga Duterte. Yun nga guys ang sinasabi ni Pangulong Duterte na if you criticize a person, don't use your charts, instead criticize by your own. Kasi once narispakan ka, madadamay pati yung simbahan mo, di ba? Paulit-ulit sinasabi ni Pangulong Duterte yan. Kasi itong mga pari ng simbahang Katoliko, napaka ipokrito. Lalong-lalo na itong pare na ito na dati naman siyang adik, di ba? Kaya ikaw, hinayupak kang pare, kang damaso ka, napaka-ipokrito mo. Ginagamit mo yung simbahan, ginagamit mo yung pagkapari mo, di ba? Ito mga tao na ito yung tinatawag natin na mga matalinong bubo. Bakit? Matatalino siya in the sense of academic, pero bobo sa mga realidad, sa mga nangyari sa ating lipunan. Alam nyo guys, ngayon lang ako nakakita guys na mag-file ng kaso sa isang tao na isang katutak na papel ang ginagamit. Ano yan? Magsasubmit kayo ng thesis sa ombudsman para sa buong Pilipinas? Or mag-submit kayo ng encyclopedia from 1 to 100? Mga hinayupak, human rights advocates kuno itong mga animal na ito. Pero ang pinoproteksyonan nila, ito yung mga karapatan ng mga magnanakaw, karapatan ng mga kriminal. Kasi alam mo kung bakit ang involved ng pagnanakaw sa kaba ng bayan, walang iba si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez at saka si Saldico. Take note guys, trilyon ang ninakaw nila Bongbong Marcos. Umpisahan natin, Maharlika Fund, 500 billion mahigit yon. PDIC insurance sa mga bangko ninyo. Pag mabankrupt ang bangko, mawalan kayo ng insurance. 'Di ba? Ilang bilyon yon. Ang gold reserve natin, ninakaw din, bininta. GSIS, PhilHealth, DPWH, flood control project, trilyon. So pag itotalin mo lahat ng mga yan, more than trillion ang ninanakaw ni Bongbong Marcos, ni Saldico at Martin Romualdez. Then now, ito sila nakatuon sa 125 million ni BP Sara na planted naman ng gobyerno, 'di ba? So ngayon, bakit nakatuon kayo kay Sara Duterte na 125 million? Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, kailan ba hiningi ni BP Sara ang 125 million? September. Kung binigay yan ni Bongbong ng September or October, may issue ba? Walang issue, di ba? Kaso lang, pinagplanuhan si BP Sara, nagawan siya ng anomalya, kaya ibinigay nila ng December, di ba? So planted yon. So ngayon, bakit hindi nyo tanungin si Bongbong Marcos kung bakit binigay niya sa ganung pagkakataon, sa alanganing pagkakataon, di ba? Sinasadya niya ba yon? Or talagang nagkakataon lang? Ganun lang yan eh. Napaka-hipokrito nito mga animal na ito. Akala naman ng mga animal nito napakalinis, di ba? Mga hinayupak talaga itong mga litsugas na ito.